Yo mga bossy. So, ano tayo, pabiyahe tayo ng Amsterdam. At ngayong araw lang na to, tayo nag-book ng flight to Amsterdam. Ang napili natin na flight or na airline is Etihad. Yung try natin yung business class nila. So ngayon, ang kagandahan kapag ka naka-business class ka, may sarili kang pila. Tapos meron ka rin sariling pila sa immigration. Grabe ang haba ng pila ngayon ang terminal ng Etihad is Terminal 3. Alam naman natin, talagang chaotic ang Terminal 3. So, nag-ano tayo, kahit medyo maliit ka ng dating, ano ka, may sarili kang pila sa business class. Ang ano lang, nag-exceed tayo ng bagahe. Kasi supposedly 40 kilos lang yung allowed, pero lumagpas tayo. At ang binayaran natin, ang ang ano pala, charge pala pag nag-exceed ka ng baggage is 7,000 1 to 5 kilos. So pag lumagpas ka ng 1 kilo, 7,000 na kagad yun. So kung lumagpas ka kung 50 kilos yung nilagpas mo, tumataginting na 70,000 yun. So yun yung mga fees. Pero siguro mas mahal dahil nga naka-business class ka. Di ko lang alam kung magkano ang excess baggage kapag naka-premium economy ka or economy ka. But anyways, ang ganda nga kasi may sariling gate yung business class, may sariling pila. As in, walang pila sa check-in, tapos walang pila sa immigration. Hindi ka na rin tinanong sa immigration, di ba? Usually, higpit-higpit sa immigration. Pero this time, hindi na tayo tinanong sa immigration, dire-diretso na tayo. And yun nga, meron pa siyang lounge access. So, ang lounge ng Etihad is yung bags dito sa Terminal 3. So, since kokonti ang tao, or halos walang tao dahil umano lang, load lang nung isang flight. Kanina puno eh. Nandito yung mga kamukha ko, si Ian Veneracion at saka si Albert Martinez. Pero syempre, si Bustada pinagkaguluhan hindi sila. Laos na kasi yun. Ako sikat pa eh. Munti ko na nga palitan yung araw kailan lang eh. Anyways, pakita ko sa inyo yung lounge access natin. Yan. So ito ang lounge ng Etihad. Pati Qantas dito din. Sa Amsterdam ngayon ay alas 10 ng gabi. Oh. So, syempre, kapag lounge ka, libre ang drinks. Yan. Libre ang drinks. Libre ang ice cream. Tapos meron ditong lugaw and French onion soup sa atin yan. So, pasta, potato and ham. Siyempre, meron ding Asian, siomai, hindi mawala yan. Siopaw. Of course, ito yung pinakamasaya. Free-flowing yung wine. Yan, paborito ni Banat ba yan? At saka free-flowing ang kape at ang beer. Diba? So ito naman yung kanilang dessert bar. Cookies, pwede ka mag cornflakes, sandwiches, salads. Ayan. So ito ang lounge ng Etihad sa Pilipinas. O mamaya naman, bari meron tayong layover sa Abu Dhabi. Wala kasing direct flight to Amsterdam. So, 8 hours, Manila to Abu Dhabi. And then, 3 hours layover. Another 8 hours, Abu Dhabi to Amsterdam. Good thing kasi may ceasefire dyan sa Middle East, dyan sa gera ng Israel at Iran. So, medyo safe yung kanilang airspace. So, ito yung mga kinuha natin na chicha habang walang tao para hindi nakakaya. Ayan, so nag-wine tayo. Ice cream. Fruit juices. Siyempre dalawang ice cream kinuha natin. Para isang chocolate.
isang Manila. Ano yun natin yan? Sulitin natin, libre. Hindi masyado maganda yung lounge dito sa Pilipinas. Siyempre alam mo naman, third world country problems. So mamaya ang excited ako yung pag-layover natin sa sa uh, Abu Dhabi. Maganda kasi airport no. First class yung airport doon. So tingnan natin yung lounge access ng Etihad sa Abu Dhabi. Pero syempre, before yun, tingnan muna natin yung ating business class cabin sa flight natin from Manila to Abu Dhabi. Yan, abangan niyo yan. So we are now in Cebu. At meron tayong pa-welcome drink. Ano welcome drink? And this is our breakfast. Merong gulay. Ito na yun. Sausage and omelette. And bread. Natulog tayo buong flight na yung mata natin. Naliligang. So, dito na tayo ngayon sa Abu Dhabi. Pangalan tayo dito sa Abu Dhabi. So far, so good. Ganda yung experience natin dito sa aeroplano. Hindi nga lang tayo masyado kumain. Yung breakfast natin kanina. Yun na din yung tagal tayo na kasi parang mas masarap pa rin. Alas tayo tulog na 5 o'clock ang flight natin. Gising tayo nagtakap. So, ngayon sa Pilipinas, alas 10 na. Nasakto. Unang oras yung flight. Then, layover tayo ng 3 hours. Tapos 8 hours na naman. Ang start. So far, so good. Tignan natin yung susunod na aeroplano kasi itong aeroplano na to, hindi siya Etihad. Parang mamayang check natin yung susunod na aeroplano sa sasakyan natin. Hello. Nag-land na tayo sa Abu Dhabi Airport. Sa Abu Dhabi. Ay, yung ganda-ganda ng airport na dito. Kaya dito sana natin to eh. Pero sumayan sa isa. First world country dito. Grabe ang dito. Grabe. May sarili silang dito. May sarili silang minhanan lang mayaman sila sa langis. Kaya yan. So, karamihan ng mga kasama natin dito, mga OFW, Pilipino sa trabaho dito sa Abu Dhabi. So, malamig dito sa airport, pero pag baba namin ng aeroplano ay 30, I think 39 degrees dito. Mainit na siya. Pero grabe. Ang ganda na nila dito. Ang ganda ng airport. So, punta tayo ng lounge ng Etihad para makita natin yung lounge nila dito. Kasi sa ibang airport, bawat airlines may kanya-kanyang lounge. Sa Pilipinas kasi yung lounge
maraming airlines ang naghahati-hati. So, tignan natin kung gaano ka-pristine at ka-first class yung kanilang lounge dito. And then, 3 hours after, fly na naman tayo another 8 hours to Amsterdam. See ya. At nandito nga tayo sa Etihad Business Lounge. Solid. Unang-una sa lahat, may bidet. Kaningan isang indikasyon yan na ang mga taga Dubai tuloy, Abu Dhabi. Na ang mga taga Abu Dhabi ay naguhugas ng puwet. Ito, siyempre, agahan tayo. Anong oras na ba rito? Alas 10:30, mag-alas 11. Soft drink, tsaka orange juice. Siyempre, ito yung ano natin. Ito yung ating chicha. Yan ang chicha natin, di ba? Sa Pilipinas, tapsilog lang tayo. Maswerte pa. Madalas, tuyo at tsaka pansit canton. Pero ito, naka-hash brown tayo. Hummus, mga hamon-hamon, mga kabu-kabute, di ba? Tapos paparisan mo ng masarap na kape. Ay, lami kaayo. Tapos ganito ang view mo. Oh, di ba? May pa-view. Saan ka pa? Oh, ayan. Binubulkanize lang yung aeroplano na yan. Flatted. Yan, nakikita nyo ba ang Dolomite Beach? Diyan galing yung buhangin ng Dolomite Beach. Yan, so ay nga, napakasarap ito. Sipan natin kape. Masarap ng kape. Tignan naman natin itlog na. Dito na tayo sanay sa itlog. Saka mga kabukabot nila. Sa Super Mario ko lang ito nakikita. Pero dito kinakain ko na. Ang sarap. Dadagdagan ng buhay mo. 1 up yan eh. Yung tsaka yung kanilang sausage. Up. Solid. Kaya din sinasabi ko. Dito sa ibang mga airport, kanya-kanya ng mga lounge, yung mga first class, You need to clear this first. No, please. I'm all good, right? Yep. Within 10 minutes, we'll going to stop the breakfast. Then Yep. it take 1 hour to restart the lines. Before that, you want to take anything? Please take. Thank you. sabi. Hindi ko maintindihan si ate. To stop the breakfast. Then it take 1 hour. Yeah. Okay. Then you want to take. Masama ba ako? No, ate kasi yung storbo ko. May kanya-kanyang lounge. Mga first class airport. First class airlines. Sa Pilipinas kasi, isang lounge. Multiple airlines na yung maghahati-hati. Kaya dahil madami tao. Dito sa konti ng tao. Mas madami pa yung nagsaserve kaysa dun sa kumahaan. So solid na solid. Actually, mas mura ng 100K ang business class ni Etihad kaysa kay Emirates. Kaya I prefer Philippine Airlines, syempre, di ba? Na tayo sa ating gate. Pero grabe, no? Grabe tong airport na to. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganitong airport? Matinong opisyal nga ng gobyerno, hindi tayo nagkakaroon eh. Airport pa kaya. Well, لا ماني ولا بسنين
Lupet! Nandito na tayo, nakasakay na tayo sa You can see the Etihad business class. So, so far, okay naman. Medyo, feeling ko, medyo luma na itong aeroplano na to. Pero, okay naman. So far, okay din naman yung menu nila. 8 hours lang naman to flight na to. So, hindi na tayo matutulog para hindi na tayo matutulog para hindi tayo jet lag. Load na tayo for 8 hours para pagdating natin doon sakto gabi na sa Amsterdam, makatulog tayo for yung event kinaunagaan. Ayan na. We have landed. At the Amsterdam airport. Touchdown. Grabe naman itong airport na to. Tahimik, walang tao. Ayan. Ganda. Let's go. Okay, let's go. Yan, nandito na tayo sa Den Haag, The Hague. Oh, may araw pa, pero alas 12 na yata ng gabi. Nang yan. Matindi rito, maliwanag. Matipid sa kuryente rito. Ito yung bukas ng ilaw. Oh, ayan oh. Sa Pilipinas, ganitong oras, wala na. Madilim na. Itatakas natin si PRD. Dito na tayo ngayon sa The Hague. Grabe, ang ganda rito. Buhay na buhay pa. Alas 12 na ng gabi dito, maliwanag pa. At ayan, ganito kaganda rito. Ayan, tingnan ninyo. Oh, diba? Ganda ng mga mga building, ano? And, so ito, dito daw yung mga inuman area. Ayan. Yan yung inuman area. So, sarado na kasi yung mga kainan. So, ito na lang mga bukas. Friday ngayon daw. Kaya Friday ngayon. Kaya marami nagiinuman. Diba? Ganda oh. So, sino ba to? Sino ba to estatwan to? Bakit bawal yata ditong may tao? Joke lang. Oh. Kaya, malapit lang dito yung ng mga reyna at hari ng The Hague. Sino ba to? Yan pala si Willem den Eerste.
Good morning. Siyempre malupit pa. Kasi sama ko ngayon si Anna Roth. Oh, hindi ba? Ganda-ganda naman. Sexy-sexy. Hello po. Hello, sir. Magandang umaga po. Kamusta po biyahe nyo? Ayan. So, dito tayo sa campus Den Haag University, Leiden University. Dito nag-aral si Sas. O nga, dyan sa Leiden. O, di ba? So, anong oras na ngayon dito? Alas 8 na ng umaga. 8:30. 8:30, pero kita nyo naman walang tao, di ba? Busy sila sa buhay nila. Sa Pilipinas, ganitong oras, nako, tulog pa mga tao, yung iba tambay na. Ganda dito, maliwalas. Hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Pero mamaya mainit na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong